Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-align ng rotor. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di-like na rin. Okay, so pag-align ng rotor, napakadali lang guys. O tara, simulan na agad natin. Mamaya ko na i-explain kung bakit nabebengkong yan. So, ang mga tools na kailangan mo, simple lang. Throwing tool, pang rotor. Pwede kang gumamit ng legendary tool, ang katala. So, kahit anong size na katala, pwede yan. Pero kung wala ka namang ganito, pwede naman yung pliers. Ayan, kahit anong pliers, kahit yung ganitong pliers o yung vice grip. Be sure na malinis, walang grasa, walang langis, walang WD-40 sa ngipin kasi mako-contaminate yan kapag madumi yan. Okay, so mas maganda kung nakaangat yung bike o nakasampa dito sa may repair stand para mapapaikot mo yung gulong. Okay, so paikutin mo lang yung gulong, doon mo na makikita kung may bengkong. Pag yung rotor nag-rub sa brake pad, magkakaroon ng tunog yun. Parang ganito. Oh, di ba? Yung tunog niya parang nagsa-search ng alien sa outer space. So, para makita mo kung saan banda yung bengkong, silip ka lang dito sa likod ng caliper. Sisilipin mo lang dito sa may brake pad. Yung brake pad yung gagawin mong indicator kung saan parte yung rotor dumidikit o nagrarab sa brake pad. Dito sa technique ko medyo naiiba. So, hahanapin mo yung dulo-dulo ng affected area. Okay, so kung kunyari, dito siya nagsimula, dito nag-start yung dumikit yung rotor sa brake pad. Ayan, dito. Tapos, markahan mo lang, dito mo hawakan sa ibabaw ng rotor. Tapos, ikot mo pa. Habang sumisilip ka dito, ikot mo pa yung gulong, tignan mo kung hanggang saan siya dumidikit. Ayan. So, dito siya nag-stop. Ayan. So, ito yung affected area. Dulo-dulo. Ito yung affected area natin. Tapos, gamit tong katala, iipitin mo siya dito sa may gitna para kapag binend mo na yung rotor, lahat yan sasabay. So, itong parte na to, nakapaling siya dito, palabas, dito sa may kaliwa. So, kailangan natin siyang i-bend papunta dun sa loob, pakanan. So, ang pag-bend nito, dahan-dahan lang. Huwag mong mamadaliin. Bibigyan mo lang siya ng konting puwersa. Yan. Tapos, testing ulit. Tignan mo kung dumidikit pa rin. O, yan o. Nawala agad. O, diba? Lumambot na. So, ito naman. Merong konti. Pero, ito namang parte na to, dito naman siya dumidikit sa may kanang brake pad. O, kailangan natin siyang i-bend papunta dito sa kaliwa. Ayan. Dito siya nag-start. Kunin natin yung dulo kung saan siya nagtapos. Ito. Ito yung affected area nun. So, nakapaling siya dito sa may kanan. I-bend naman natin pabalik. So, kontrahin natin pakaliwa. Ganun din, dahan-dahan lang. Yan, ganyan lang. Okay. Yun. Ano, dire-diretso na siya. Tignan natin. So, ito, meron pa. Meron pang dikit. Yan. So, tignan natin hanapin natin yung affected area. And, dito siya nagtapos. Okay. So, ito yung affected area natin. Nakapaling siya papunta dito sa labas. So, itutulak natin siya paloob, papuntang kanan. Ayan.
So, gitna nun yung gitna. Tapos, saka mo siya bend. Ayan, di nakaharang yung ayan. Okay. Tapos, testingin natin. Tignan natin. Wala na. Smooth na. Ganun lang yun. Tuloy-tuloy na siya umiikot, oh. Yan, tuloy-tuloy na yung ikot niya. Hindi na tumitigil. Dahil hindi na sumasayad yung rotor sa brake pad. O, diba? Ayos. Kapag ganun na rin yung sa rotor mo, okay na. Hindi na sumasayad sa brake pad. Ang gagawin naman natin, i-align naman natin itong caliper para tuloy-tuloy na siyang maging aligned. Ayan. So, ito, yung caliper bolt, luluwagan mo lang. Hindi mo naman kailangan tanggalin, luwag lang. Basta umaalog tong caliper. Ayan, maalog na. Tapos, yung brake lever, pipigain mo. Ayan, nakapiga tayo. Habang nakapiga ka, hihigpitan mo tong caliper bolt. Tapos, pwede mo nang bitawan. Tapos, testing. Yan na, straight na yan. Hindi na yan mabibengkong. O, di ba? Mas madali yung technique ko. Silipin mo lang dito sa brake pad. Hanapin mo kung saan yung affected area ng rotor. Tapos, yung gitnang parte lang ng affected area, yung gagalawin mo. Makakailang ulit ka niyan, depende sa pagkakabengkong ng rotor mo. Paano nga ba nabibengkong o na gumagewang yung rotor? Isang dahilan dyan ay yung hindi nakaka-calibrate o hindi naka-adjust ng maayos yung caliper. Mapa-mechanical man yan o hydraulic. Kapag hindi yan naka-adjust ng maayos o nakasentro, hindi pantay yung pagkakaipit sa rotor. Doon nabibengkong yung rotor. Pwede rin kapag medyo madami kang bike tapos pinapatong-patong mo lang sila at natatamaan to ng kung anong bagay, yung crankset, yung pedals, natatamaan yung o natatamaan din siya ng gulong, nabebengkong yan paunti-unti. Pwede rin yan kapag nagtitrails ka o nasa mga lusong ka na mahaba. Kapag nagpepreno ka, huwag mong ibababad. Kasi kapag uminit yung rotor na yan, mas madali siyang mag-bend o mag-warp. Kaya nga kapag lulusong ka, wag kang bababad sa preno. Medyo i-release mo siya. Ayan, piga, release. Wag yung naka-steady ka lang na nakapiga. Ngayon, kapag tapos na yung lusong, syempre, umuusok yan, mainit. Wag mong bubuhusan ng tubig. Masisira yung bakal, magkakaroon ng microfracture. At doon din siya magwa-warp. Yan. Kunyari, ito yung molecules ng bakal. Kapag uminit yan, gumaganon yan eh. Humihiwalay yan. Yung tinatawag natin na thermal expansion. Tapos, kapag pinalamig mo naman yan ng mabilisan, didikit ulit yan pero hindi pantay-pantay. Doon siya nasisira. Kaya mas maigi, mahanginan lang siya, okay na yan. Para yung paglamig niya, yung molecules ng bakal, pantay pag bumalik. Yung ganun lang yan. O, di ba? Yung bisikleta natin, may science din yan. Kala nyo, wala So, yun guys, ang pag-align ng rotor. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, see you guys. Happy New Year! Medyo late tayo mag-upload ng video. Pero, medyo busy kasi. Saka may sakit din ako ngayon eh. Okay, so yun lang guys. Susunod ulit. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito.
Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.